Mga kababayan at mga kapatid, trilyong pisong mga kagamitang pandigma, aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos, mga fighter jet, air defense system, radar, anti-ship missile, at mga dagdag na mga naval asset katulad ng mga frigate, planong bilhin sa bagong Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Inaprobahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Ayon sa mga balita na ating nakalap, nasa mahigit 2 trilyong pisong wishlist equipment na inaprobahan ni Pangulong Marcos. Umabot ng nasa 2 trilyong pisong maaaring gastusin o baka higit pa. Dahil kasama sa bagong Horizon 3 ang mga proyektong hindi natapos nung Horizon 1 at 2. Ayon sa Max Defense Philippines, nasa 112 ang total ng mga backlog project mula Horizon 1 hanggang Horizon 2. Ilan sa mga backlog project ng AFP ay ang multi-role fighter jet, heavy lift helicopter, submarine at pag-upgrade sa mga Jose Rizal class frigate gaya ng paglalagay ng mga close-in weapon system, vertical launch system at pagbili ng mga dagdag na mga anti-submarine helicopter. Sa makatuwid, ang backlog project ng Horizon 1 at Horizon 2 ay ang mga naval at aerial weapon na nakafocus sa archipelago defense ng ating bansa. Ayon pa sa balita na ating nakalap, kinakailangan munang tapusin ang lahat ng mga backlog project mula sa Horizon 1 at 2 bago magsimula o magpatuloy ang bagong Horizon 3. Ngayon mga kapatid at mga kaibigan, dumako naman tayo sa tanong na ano-anong mga armas at kagamitan ng planong bilhin sa ilalim ng bagong Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Ayon pa din sa defense enthusiast na si Max Defense Philippines, may 3 phase ang bagong Horizon 3 ng AFP Modernization. Ang phase 1 ay tinatawag na priority phase na nakasentro ang phase 1 sa pagbili ng mga multi-role fighter jet, air defense system, long-range radar, land and shore-based anti-ship missile, land and shore-based rocket and missile artillery system, early warning device, at mga karagdagang naval asset katulad ng frigate at corvette. Nakafocus na ang Horizon 3 sa tinatawag na archipelagic defense o isang uri ng defense strategy na ang layunin ay magkaroon ng layered defense ang ating bansa upang mapigilan ng sino mang gustong manakop o gustong manghimasok sa loob ng ating mga teritoryo. Ilan sa mga bansang maaaring pagkunan ng mga defense equipment na nabanggit ay ang Estados Unidos, Japan, South Korea, Israel, France, Turkey at Indonesia. Maaari pa nating isama sa listahan ng iba pang mga European country na magiging interesado na mag-alok ng kanilang mga makabagong kagamitan sa Pilipinas at sa Armed Forces of the Philippines. Napag-uusapan na din naman ang defense equipment. Mainit ngayon ang usapin patungkol sa planong pagkuha ng Pilipinas ng mga second-hand na mga F-16 fighter jet at inaprubahan na din ito ng United States. Nananatili itong plano, subalit maganda itong option para sa ating Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines, lalong-lalo na at kulang na kulang ang ibinibigay na pondo para sa AFP Modernization Program. Para naman sa mga nagtatanong nating mga kababayan, kung mahalaga ba at dapat bang gawing priority ang kasalukuyang modernization ng ating hukbong sandatahan sa kabila ng maraming pangangailangan ng ating bansa. Iisa ang sagot para sa tanong na yan mga kapatid at mga kaibigan. Lubhang mahalaga ang AFP Modernization Program sapagkat hindi lamang nito unti-unting nabibigyan ng armed forces ng mga makabagong kagamitan upang magamit sa mga local insurgency at pag-counter sa terorismo o hindi lang sa pagbabantay at pagprotekta ng ating mga teritoryo, kundi makakatulong din ang kasalukuyang modernization sa mga disasters response and rescue operation sa tuwing tinatamaan ng mga malalakas na kalamidad ang ating bansa. May manlaking kinalaman higit sa lahat ang sigalot ng China at Pilipinas na nagaganap sa South China Sea, kaya mahalagang mapagtuunan na ng pansin ng gobyerno, lalong-lalo na ng mga mangbabatas, na bigyang prioridad ang AFP Modernization Program
dahil mas lalong umaagresibo ang kilos at galaw ng China. Tandaan natin mga kapatid at mga kababayan na hindi isang malawakang militarisasyon ang ginagawa ng ating gobyerno o ng Armed Forces of the Philippines, kundi ipinapakita lamang natin sa China at sa mga kapitbahay nating mga bansa na may kakayanan tayong bumili ng mga makabagong defense equipment upang protektahan ang ating teritoryo at gayon din ang ating soberanya laban sa mga gustong manghimasok at manakop sa ating bansa.